Happy Sabbath sa tanan. Sabbath. Right. Ang atong kuan karon is kining the mighty river ang ato ang studihan karon. And maybe later or afternoon, Brother Dan will continue this. Yeah, especially the feast. Yes. All right. We understand that we are in the sabta na to nga naay sa churches sa Biblia sa Pinadayag Kapitulo 1 padulong sa 3. And we understand also that we are in the Laodicean church, which is the Seventh-day Adventist. And we understand nga ang church is in the Laodicean condition na as a lukewarm condition, init bugnaw. O according to inspirations, the only hope for the Laodicean, this is the only hope for the Laodiceans, is to clear view of their standing before God, a knowledge of the nature of their disease. They are neither cold nor hot. They occupy a neutral position and at the same time flatter themselves that they are in need of nothing. Okay. So this is the only hope for the Laodicean nga kailangan makabalo sila sa kondisyon. Kay kumuadto kang hospital, unsa gay imoon gay sa doktor, may bawaan niya ang imo ang kondisyon sa iyang kuan kay lisod man pug kayo nga moinom ka og kanang tambal sa diabetes nga wa ka kabalo nga gi-diabetes day ka, di ba? So kailangan siya makabalota sa disease, the nature of their disease, because ang sakit man god nag-start ang sakit tungod na siya sa espirituano na siya magsugod. Kung naay physical disease, there is also a spiritual disease. O ang tanan nagsugod gina siya sa spiritual. Kaya wala may physical disease kung wala spiritual disease, di ba? So everything will begin in spirit. For example, when the Lord says, "Let there be light," tinagi siyang pulong, di ba? Spirit. Og naa dayoy light. So nagsugod sa pulong, then nahimo siyang realidad. So ingani gyapon ni ang kuan magsugod na siya sa spiritual disease, then it will become a physical disease. Just like mga tambag ni Ellen G. White sa Spirit Prophecy about sa mayong panglawas. Kung dili ko mutuan na I have a spiritual disease, kanabitang pagkanang dili matinuhoon, that is spiritual disease. Sa sige na kog dili mutuan na, time will come will lead me muhatod na sa kuha sa physical disease. So kailangan makabalo sila una sa ilang condition aron pod nga sila mismo sa diyang mo accept na sila sa ilang condition, mingon din sila nga tagay gumigtambal. So matagaan silang tambal kay anda man pud sila mo take sa tambal, di ba? So we understand also that the Ezekiel 47 or the mighty river is a healing. Yes. There is a certain property there na makahil. Okay. According sa Acts of Apostle, page 13, paragraph 1, wonderful is the work which the Lord designs to accomplish to His church, that His name may be glorified. A pictures of this work is given in Ezekiel and vision of the river of healing. There is a river of healing. That's the reason this is called the mighty river of Ezekiel 47 verse 1 to 12, because there is a healing there. Okay. Yes. So, kung ato ning i-continue, kabantay mo dari ni gawas. For example, this is the altar or fountain, dari ng fountain. Kung kakita mo dari ato butangan og compass so that we may able to understand. Ang compass, if you see the compass, dari south, dari north, dari west, east dito. Ang direction sa tubig sa river is paes. Paes na yung direction. Nigawas siya dari nga side is north, dari nga side is south. Dari siya gawas sa south nga side, pero ang iyang direction yun is paes. Okay. So, basahon na to. Okay. Basahon ako sa Cebuano, kamo na ibasa dara sa English kay para po nga kasabot ang uban. Okay? So, ningon siya diri,
Unya gidala niya ako pagbalik ngadto sa pultahan sa balay, o ganiya karon may mga tubig nga naggula gikan sa ilalom sa pultahan sa balay paingon sa sidlakan. Kay ang atubangan sa balay nagatubang sa sidlakan, ug ang mga tubig na naog gikan sa ilalom sa tuo nga kilid sa balay sa habagatan nga kilid sa halaran. Dayon unya gidalan niya ako paingon sa ganghaan, paingon sa amihanan, o giagian ako sa gawas paingon sa gawas nung ganghaan pinaagi sa dalan nga nagatubang sa sidlakan. O ganiya karon may midagayday nga mga tubig sa tuo nga kilid. Og sa diha ang tawo nga may pisi sa ilang kamot milakaw paingon sa sidlakan. Misukod siya og usa ka libo maniko og gipaagig niya ako sa mga tubig, ang mga tubig dito sa may buol-buol man ang pagkasulti dali. I mean to say, dari ba angkol bitaw niabot mo ganong panahon nga sa diyang we'll continue sa ningon siya dali. Alright. Atong nimamnunduman nga gikan siya dali, niya siya paes ang iyang directions. Dayon niabot gidala siya dira sa kuan nga niabot ang tubig nga nagkalalom ba. Oo, nagkalalom. Then sa diyan kita magpadayon sa pagbasa, atong hinumduman nga ang promotion di ay kanang mag-promote sa tuwa, cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. Asa man ay gikan? Kay wala man sa east, wala pud sa west, wala pud sa south. Beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the side of the north, the city of a great king. So mayong getag north, dara gyud ang throne of God. Kay diha man po nahulog si Satan, sumala sa Isaiah, nga diha siya magtukod ibabaw sa diha sa north nga side, tapos ibabaw sa throne of God sa north. I was set also upon the mount of the congregation in the side of the north. Mao na nga si Daniel sa diyang gidala na sila sa Babylon, ang iyang bintana mo direction gyud na siya sa pa-north, iyang direction, iyang pagpray kay ang direction to heaven is north nga side man. Pero sa atong gistudihan karon, ngano man nga atong gi-consider ang north, kay ang north man god mao ni gikan ang north ani is gikan maguni siya sa north. Ang iya lang direction paes. Okay. So it means siya ang promotion gyud ay gikan sa langit in heaven. Not from the east, not from the west, not from the south, from the Lord. From the Lord. In other words. Okay. So sa diyan kita magpadayon, ato ni bawaan nga samtang ang moving sa river is paes man siya. It has been evidence for some time that it would soon be necessary to seek a more central locations for the office in order to serve the whole field efficiently. So those at the headquarters had been praying very earnestly over the matter for the many months. And as they keep on praying for the light, the Lord finally indicated definitely that the beautiful Southern California was no longer to remain the center of His work for the lordship of the house of Israel, but an eastward course was to be seen in the stream from the fountain, which is to be swilled into the great river of Ezekiel prophecy. So that's the reason nga gikan dere sa panahon sa revival and reformation sa Carmel sa time, diri sa California nagngita sila eastward central locations. Mao na ilang central location nga gihatag sa Ginoo. Dayon mao nang nahitabo nga naay Carmel at the time. So nahitabo pod nga namatay si Brother Hotep, and the same time iyang misis gamit pod sa kaaway,
And the same time, nahitabo gyud nga nabaligya ni tanan, then nag-move sila. And the same time, kabalo naman ta na ang story, ako naman nagisulti nga itong iagi. Dayon na reorganization nga nahitabo sa Los Angeles sa 1961, diri gyapon sa California. Then because of the prophecy of Ezekiel 47, gisubay gyapon, gitagaan gyapon ang Ginoo og way pa eastward gyapon. So mao na nga ang atong headquarters sa Vision is naa sa Missouri. Then pag mahuman na nato atong bulaton sa sulod sa iglesia, moabot na po ng panahon nga we have another headquarters na pod in the kingdom. Eastward gyapon ay ang directions. When you say akong gisukod from Earth Google gikan sa Missouri, which is when the headquarters, gikan sa Missouri padulong sa kuan sa ginatawag nga Israel. This is Israel and this is a Missouri. Akong gikuan na siya, gisukod-sukod na ko na. Ang kalayo niya is more than 10,000 kilometers. More than 10,000 kilometers. If you fly straight like an eagle. I have also a video. I use my cell phone to picture out this association going here from the eastward course from the Earth Google so that you can see. Wonderful. You can see the directions of the river eastward from central location from America, Missouri, going to kaso lang pag ana nako murag mubiyo magud siya ang Earth Google, ako na lang gigamot kay screen touch screen man pod. So ako na lang kuan gitarong kay akong mouse di man kay mo kuan, ako na lang straight. So the promised land. Yes, yes. Yeah. Israel, okay. So Jerusalem and Israel. So central location, kuan say eastward gyud ang iyang direction. Marvelous. So anyway, we are following the directions of the mighty river of Ezekiel. The mighty river of Ezekiel. Okay. Kani siya nga fountain. Na fountain man ni siya. Ningon diri ang Zechariah 13 verse 1. In that day, there shall be a fountain open. Ka-open na siya nga fountain. To the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness. Okay. So, as we continue, nabuan na to dari ang fountain is naagi fountain dari open na siya. Dayon naay mabasa nga open, naapoy mabasa nga close. Sa Vision is naay open, naay close, pero gi-explain ni siya asa dapit nga part na close ani. Okay. Kaya na may mabasa, wa mong guti i-reject. Naiuban nga association nga gusto nila open, kaya na may mabasa, napoy uban nga close sila because na mo po'y mabasa. Pero sa Vision, we embrace everything. Okay. Open is siyang fountain, but the close is kanilang close diri nga gate. Kaya abrihan raman nga gate sa diyang makompleto na ang house of David, which is the 100,000. Mao ni diri. Ang close diri, this is the gate, kay mao maning panahon sa loud cry. Okay. Mao nang wala patatagaig panahon nga mag loud cry because that is close, kana nga privileges, it close. Napatay gitagaan pa ta nga to gather the 100,000. Okay? So, sa diyang ang pangutana karon sa man siya ma-open kani nga gate atong basahon niya. Okay? Unya nato na basahon. Okay, diri nasa tay basahon. It will be noticed that the Ezekiel first saw waters by the side of the altar. They were of the little significance. Gamay ra kay nga little, gamay ra ba? In comparison with that which he saw outside the gate, kay kuan pa man nagisira pa man nga gate then. Nay outside of the gate ana nga great multitude. As a tiny rivulet immediately swells into a mighty river, it represents something of very rapid growth nga tubo gyud, hidaghan na luwas ba? Kay katong tubig dayang represent atong tubig, these waters denote the same as the waters in Revelation 17:15.
Ang waters is people, multitude, nation, tongues. For the angel said to Ezekiel, which being brought forth into the sea, the water shall be healed. It meant to say, samtang kita, kung matanaw na tula, gamay ra makay na sila, tinuod gina siya because that is a part of the prophecy. Nga magsugod gina siya sa gamay, just like a mighty river of Ezekiel. Nga, significance, it meant to say, gamay ra kayo. Pero gahinay-hinay, dili pareha bitaw dari nga ang iya bitang expand is grabe ang pag-expand niya dari. Oo. Mao gali nga dili ta mabalaka kung gamay ra ta because that is a part of the prophecy. Nga gamay gyud na siya magsugod. Okay. Then as we continue, dari pag magsugod na din mo expand na siya dari according sa inspiration. Ningon siya dari, therefore the river coming out from the temple according to Ezekiel vision is applicable at this time. Applicable at the time ni Brother Hotep sa ilang panahon sa 1930 up. So, applicable ni sa ilang time. And it's but the expansion, pero ang expansion lang of this fountain that is to be in the house of David, kanang church triumphant na, house of David, the church. From this fountain flows the mighty river in Ezekiel visions. Lumulapad ang river. Thus far, we have explained the application of this fountain, the place, and the time, also that the mighty river seen in Ezekiel's vision flows from it. Now we shall study the meaning of this mighty river. Okay. Atong naibawan nga, naa siya expansion. Mo-expand siya dari. Daw kay dili mabata maka-expand kung wala pa nato nahuman ang buluhaton dari. Especially kung nakita nimo ning araw dari, is ang araw dara, mo na dari nga time is makumpleto ang 144,000 before gid siya mo expand. Okay. Kay ang first fruit pa man gyud unahon before sa second fruit. Okay. So naay expansion nga mahitabo, the expansion of this fountain. Mao na nga ang pag-expand ani nagkalalom. Nagkadaghan ng tubig ba? Kung atong basahon sa Ezekiel 47 verse 4, ningon siya diri og nag-usab siya sa pagsukod og usa ka libo og gipaagi ako sa mga tubig. Ang mga tubig dito na sa may tuhod, nagkalalom na niabot na sa tuhod. Nag-usab siya sa pagsukod og usa ka libo og gipaagi ako ang mga tubig dito sa may hawak, niabot na sa hawak. Og niya nagsugod siya og usa ka libo ug kato maoy suba nga dili na nako baktasan. Madi na mabaktas kay ang mga tubig mibaha na ang mga tubig nga lalanguyan o murag languyon na ba usa ka suba nga dili na mabaktasan. Ug siya miingon kanako, ang anak sa tao nakita mo ba kini? Unya gidala niya ako o gipabalik ako sa daplin sa suba. So gipabalik siya sa daplin sa suba. Mao na nga sa daplin sa suba na po siya nakitaan nga mga kahoy, di ba? Oh. Sa pagbalik nako ania karon sa daplin sa suba may mga kahoy nga daghan kaayo sa usa ka kilid ug sa pikas. So unya siya miingon kanako kini nga mga tubig nang naggula paingon sa sidlakang reyon og manaog ngadto sa kamingawan og musulot ngadto sa dagat nga dadon ngadto sa dagat nga mga tubig maayo na o na sa healing og mahitabo nga ang matag buhing butang nga nagalihok bisan asa nga lugar nga paabtan sa suba mabuhi ug adunay daghan kaayo nga mga isda dire ang isda fish. Maybe Dan will explain that kay namay there is a water. What is represents the water is fish. What is represents the isda is still water. But what kind of people is that? Di ba? So Brother Dan will explain that, especially the 52 countries. Alright, we'll continue. Alright. So atong nakita dari nga tungod kay nagkalalom na siya, ninaog siya kay di naman malangoy.
Grabe na ka. Niali siya dari sa daplin. Nakita niya di ang mga kahoy. Oo. Ato po na explain what is the meaning of tree. Oh, what is the meaning of tree sa mga kilid. Okay. So ato dari kung unsay mabasa gi-drawing ra gyud para mahimong chart, di ba? Okay, padayon ta. According sa expansion, when we say expansions, sa diyang makumpleto na 100,000, makaagi man sila time of trouble, di ba? Sa diyang makaagi na sila og time of trouble, kagubot, sukat-sukat, wa pa nahitabo, according diri sa mabasa, kini mao ang panahon sa kasambok ni Jacob. Unya ang tanang mga balaan na nagsinggit uban sa kaguol sa espiritu ug nangaluwas pinaagi sa tingog sa Dios. Na-delivered sila sa voice of God. Kinsa man ning gi-deliver? Ang usa ka gatos ug kapatan 4,000 midaog. Triumphant. Nahimo silang church triumphant. Na kompleto ang ginatawag nga the house of David. Okay. Their faces, ang ilang mga dagway diay, ang ilang mga nawong misidlak sa himaya sa Dios. So because of that, hinay-hinay po na i-open sa Ginoo ng way. Oo, sa mighty river. Okay. Sa diyang na kompleto na 100,000, naka-experience sila dari og triumphant, and the same time, sa diyang i-open na sa Ginoo ang kaning gate, sa diyang ma-establish na sila sa kingdom in the promised land, mao na ni ang panahon sa ginatawag sa Daniel 2:44. Nga in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom. Mintas sila na pa naghari, ang Ginoo magpatukod og gingharian. Pero dili pa siya kompleto. Kaya ang gingharian sa Ginoo is just like a mustard seeds. Magsugod siya sa gamay, then magkadako. Hantod sa second coming makompleto. Kay hari sa mga hari man ang si Jesus. So napagipabанhawon, part man na sila sa kingdom ng pagabanhawon ng mga matarong. Okay. So mo ni atong nakit-an din, magloud kay na day ni sa tibuok kalibutan, mo na ning giingon nga og kining maayong balita sa gingharian kay na may gitukod nga gingharian. Mo man ni giingon diri nga og kining ebanghelyo sa gingharian. So ito sinanay gingharian. Kay unsa may iwali nimo kung wa kay gingharian, di ba? So nanay gingharian shall be preached nga igawali sa tibuok kalibutan ingon nga mga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran ug unya moabot ang katapusan. Okay. So sa dihang kini magwali na sa mayong balita, loud kay na ning panahon, daghan na makonbertir ani. Og ningon ang espiritu sa tagna ni dari, ningon siya ang espiritu sa tagna. There will be 1,000 daghan gyud ay converted to the truth diha sa kamaturan in a day who at the 11th hour see and acknowledge the truth and the movement of the Spirit of God. The time is coming when there will be as many converted in the day as there were on the day of Pentecost after the disciple had received the Holy Spirit. So, mo nang expand yun siya. Kay daghan naman kayo ng luwas. Diba? Daghan naman kayo ng mga converter. During the loud cry, sa panahon sa loud cry, the church, kaning iglesia, aided by the providential interpositions of her exalted Lord, will diffuse the knowledge of salvations so abundantly that the light will be communicated to every city and town. You will fly like an eagle. Yes. The earth will be filled with the knowledge of salvations. So abundantly will the renewing Spirit of God have crowned with success the intensely active agencies, that the light of present truth will be seen flashing everywhere. Yes. Yeah. So that's the reason nga mao'y giingon sa Revelation 7:9-10. Human niini akong nakita og aniya karon usa ka dakong panon nga katawhan nga walay makaihap tungod kay daghan na gyud lalong nakastanan ba? Wala gyud makaihap. Oh, gikan sa tanang kanasuran og mga banay og mga katawhan og mga pinulungan nga nagatindog atubangan sa tuno ug atubangan sa kordero. Dili lang dito sa Promised Land, kay pila raman tong area dito sa Israel, di ba? Kay daghan ba, dili ba maihap, asa man na imang butang nimo ang uban nga mga maluwas. So mo expand gyud siya. Even the territory
even the border sa Promised Land, mo expand yun siya, ang uban, mahimo na silang branch. Mana nga, explain na unya ni Brother Dan, ang expansion. The expansion of the territory. Oh, yes. Yeah, I will just read from the writings of Ellen White in order for us to understand nga mo expand yun siya. Okay? So, the children of Israel were to occupy all the territory which God appointed them. Asa ni mabasa dali ni sa Prophets and Kings, page 19. Those nations, katong mga nation that rejected and worship the worship and service of the true God, were to be dispossessed. But it was God's purpose that by the revelation of His character through Israel, men should be drawn into Him. To all the world, the gospel invitation was to be given. Through the teaching of the sacrificial service, Christ was to be uplifted. Kailangan siya ituboy before the nations. Okay, diha sa mga nasod. And all, ang tanan, who would look unto Him, should live, mabuhi. All, ang tanan, like Rahab, the Canaanites, Ruth, the Moabites, torn from idolatry to the worship of the true God, were to unite themselves with His chosen people, which is the 104,000. Yes. As the number of Israel increased, kaya magka-increase man yun ang number sa Israel, they were to enlarge the borders until their kingdom shall embrace the world. Oh, ibig to say, mo enlarge ang number niya. Ang sa gali ni mga Canaanites, mga kanibitang silang wrote nga mga ilang mga tribes, mga Christian ba sila? Dili, di ba? So, i-explain to unsa na nganong asa man na sila kay imit to say ang ebanghelyo ra day dili ra day padulong sa Babylon. Padulong pud sa ila. Kaya ang Babylon mo ra maning Catholic, mga Protestant nga wala dito, di ba? So lahi man po ning mga Muslim, lahi man po ni ang mga Buddhist, lahi man po na sila. Kagaya nilang mga Canaanites, lahi man ang ilang mga belief, di man na sila Christian. So mo expand yun siya. And Brother Dan will see the beautiful country that God's prepared. Yeah. I just want to say in order for you to be excited. I'm excited. He's also excited. Okay. Padayon ta sa Ezekiel 47. Okay, Ezekiel 47 verse 10 ta. And it shall come to pass that the piercers, unadi isda, nga kay na may piercers, di ba? Shall stand up panda in GD even unto En-Eglaim. This shall be a place to spread for nets. So dito ibutang iit sa ang net. Kay na may isda dira, mamingwit man. Dili ra day tubig ra day ang kwaon, ang masaksiyan, pati isda. Their fish, fish, shall be according to their kinds. Una may Muslim nga kuan, na may mga lalay, mga Buddhist, lahi man kuan. But Brother Dan will expand that one. Yeah. So, as the fish of the great sea, exceeding many. Many. Unsa kay gipasabot aning NGD even unto En-Eglaim? Ang pasabot ana is kani kunong i-fish nato is mo ni siyang NGD is SDA. Mo nang moadto ta sa SDA kay naay 144,000 kay ang 144,000 gikan na sa SDA. Ang first fruit gikan na sa SDA. Oh. Then ang second fruit, which is En-Eglaim, Babylon or the world, where the great multitude of Revelation 7:9 are gathered. Okay? So diha na sila kwaon pod. Okay. Daw bigay naman po giingon dere sa kwano. Okay. So mupas lang tani. Okay. Okay, pareha raman gani siya. Healing man gani siya ato ning basahon na lang para masabtan ninyo. Christ came as a great physician to heal the wound the sin has made in the human family. And His Spirit working through His servants. So naasay co-workers. It means to say naasay servant. Okay. Instrument. Impart to sin-sick, suffering human beings a mighty healing power that is efficacious
for the body and the soul. In that day, says the scriptures, there shall be a fountain open to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness. The waters of this fountain contain medicinal properties that will heal both physical and spiritual infirmities. From this fountain flows the mighty river seen in Ezekiel's visions. This water issue out toward the east country, simply to say, east country, and go down into the desert and into the sea, which being brought forth into the which is being brought from into the sea, and waters shall be healed, and it shall come to pass that everything that liveth, which moveth, whithersoever the rivers shall come, shall live. It means to say, kung musunod kita sa river, mulive kita, mabuhi kita, nagi life dara. Okay. Samki kita magapadayon, dere na nato i-connect ang Gilead. Kay kingdom na mag-connect, Gilead na ni siya. Gilead, ato i-connect ang Gilead na rin. Ngayon siya na rin. Many have lost their courage. Speak to them words of cheer. Pray for them. There are those who need the bread of life. What is the bread of life? The Word of God, the message of God. Read to them from the Word of God, and many is a soul sickness which no earthly balm, wala na'y kanabitang tambal sa kalibutan nun, nga makaayo can reach nor physician heal. Pray for the souls. Bring them to Jesus, Yes. to the truth, the way, the life. Yes. Tell them that there is balm in Gilead, na yung makaayo dito sa Gilead, and a physician there. Yes. Kaya 144,000, they are also physicians at the time. So, mo po ni giingon sa Jeremiah 46:11, go unto Gilead, there is a counsel that go unto Gilead and take balm. O virgin, the daughter of Egypt, in vain shall thou use many medicines. Moabot ang panahon nga kakawangan lang nga bisa pagdagan kag medisina, di gid ka maayo, for thou shall not be cured. Moabot ang panahon nga bisa pagdagan kag i-take nga medicine, kung moabot ang panahon nga tanan nga mga medicine cannot heal you, but only in the Gilead, or in the kingdom, because there is a balm of Gilead there, and there's also a physician there. Okay, so abri pa ni ang kaluwasan, while still open ang kaluwasan, the salvation sa panahon sa loud cry. Pero saan kita magapadayon sa padayon ta sa Ezekiel 47, na ay uban nga wala na ayo. Not all are healed, because naamanggoy gingon sa 11 dari, but the miry places, kana bitong murag lapukon, thereof, and the marices thereof shall not be healed. Dili sila maayo. Kaya na may maayo katong nisubay sa river. Pero nay wala naayo katong dito sa marag pitaon nga yuta. They shall be given to salt. Mahimo sila og sama sa asin. According sa Sepharad, the marices and the miry places represent sila sa mga denominations ug mga sikta or sects separate of the mighty river. Kaya di man sila gusto mo sunod sa S-word. Okay. And that they shall not be saved. Dili sila maluwas. Or maayo, or healed. Torn to salt. Means, mahimo silang asin, according sa 11, means eternally lost. Ang meaning ana, eternally lost, as was Lot's wife. As it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of Man. Likewise also as it was in the days of Lot. Remember Lot's wife, according sa inspirations. Okay. So it means to say, nadari ang mga pitaon ba? Kabaday mo dari, verse 11. Nadari pitaon, dari sila, dili sila gusto musubay. Kay isward biya. Di man sila musubay. Pero dili sila mahil, di pud sila maluwas. Dari sila nasay. Okay. Dayon, pero kaning mga musubay sa kuan, according sa verse 12, and by the river upon the bank thereof, on this side and on the
that side, katong kahoy bitaw nga na grow, shall grow all trees for meat, whose leaf shall not fade, neither shall the fruits thereof be consumed. It shall bring forth new fruits according to his month, because their waters they issued out of the sanctuary, and the fruits thereof shall be of meat, and the left thereof for medicines. So sa may gipasabot ani nga wa pa man ta sa heaven, ang gipasabot ani is truth. Truth is the tree of life, the leaves of which the human family are to be eat and live. We have the truth. We can still eat, and that is the truth, di ba? Then this spiritual food that we have, time will come that it will become also makakaon diya po physical at the right time. Okay, gikan sa spiritual nagsugod hantod sa moabot ang panahon nga makakaon ta literally. We are living amidst the solemnities of the judgment. Our soul should be filled with awe, for we are in God's presence continually. Amen. Each one, ang matag usa, must decide for himself. I cannot decide to yourself, but you can decide yourself. Yes. Each one must decide for himself whether he will obey, musunod siya sa S-word, and leave or disobey and perish. To those who obey, kato kunong mo obey, the word of God is the tree of life. It is the word of salvation received unto eternal life. Mano nga gikinahanglan kita nga mosunod because God want us to be saved. And this mighty river, napay explanation, unsa may explanation na ning so meaning sa sea is eternal, di ba? Ito kay mamit man nato ang mga creation sa mga uban dito nga planet, dali na ni siya panahon sa magbakasyon ta sa uban nga binuhat sa Ginoo. Throughout eternity na ni siya. Oo. So, ha? OFC. Our Father Care. Sa Spirit Prophecy ni siya. Our Father Care, from the writings of Ellen White. Okay. So, mo ni siya. Okay, palayan ta. And this is the last slide nga akong ipakita sa inyo, ha. And naay mga punto diri nga wala pa na akong i-explain kay mutaas na man God. And Brother Dan will explain them, especially the expanding and also the country that God's prepared. Also, okay, the other country God's prepared. Yes. So thank you and God bless.